Bakit mahina ang railway system ng Pilipinas? At paano ito pinabayaan? Noong 1872, mahigit 130 taon na ang nakakaraan, nagpatakbo na ang Pilipinas ng tren. Nakakonekta ang Manila sa Dagupan, Pangasinan. Mahigit 175 kilometro ng railes. Sa panahong walang kotse, walang eroplano, walang mga expressway, ang tren ang puso ng transportasyon ng bansa. Ngayon, tingnan mo ang ating railway system, isa sa pinakamahina sa buong Asya. Paano nangyari iyon? At sino ang may kasalanan? Para maintindihan kung bakit tayo bumagsak, kailangan munang malaman kung gaano tayo kataas. Noong panahon ng mga Amerikano, pinalawak nila ang sistema ng tren sa buong Luzon, mula La Union sa Hilaga hanggang Bicol sa Timog. Mahigit 1,100 kilometro ng rails ang pinapatakbo ng Philippine National Railways or PNR. Ang mga tren ay nagdadala ng mga tao, ng mga pagkain, ng mga produkto mula lalawigan papunta sa Maynila. Ang ekonomiya ng mga probinsya ay umaasa sa railes. Ang tren noon ay hindi lang sasakyan. Ito ay ugat ng kabuhayan ng maraming Pilipino. Ang unang problema ay dumating noong World War II. Noong sinakop ng Japan ang Pilipinas, sinalakay at sinira ng mga Amerikano ang malalaking bahagi ng rilis para hindi magamit ng kaaway. Pagkatapos ng digmaan, ang PNR ay halos guho na. Kailangan ng malaking pondo para ayusin, pero hindi dumating ang sapat na tulong. Ito ang ikalawang dahilan, ang tuloy-tuloy na pagpapabaya ng gobyerno. Bawat administrasyon may plano. Bawat administrasyon hindi natapos. Walang sapat na budget para sa maintenance. Ang mga riles ay unti-unting kumakalawang, literal na kumakalawang, dahil wala namang nagbabantay. Noong dekada ng 1980 at dekada ng 1990, dumating ang ikatlong problema, ang mga informal settlers. Daan-daang pamilya ang nagtayo ng bahay direkta sa tabi at minsan sa ibabaw mismo ng mga railways ng PNR. Ang tren ay hindi na makatakbo ng maayos, pero hindi lang iyon. Ang ikaapat na problema ay may mga nag-aalis ng metal clips, ang mga bakal na nagtataglay sa railways, para ibenta bilang scrap metal. Resulta, nag-derail ang mga tren. Noong 2015 pa lang, 2 tren ang nag-derail at 50 pasahero ang nasaktan dahil dito. At ang ikalimang dahilan, ang pagdating ng kotse at bus. Noong lumago ang kalsada at tumaas ang bilang ng sasakyan, ang gobyerno ay nagpiling mag-invest sa daan, hindi sa railways. Ang tren ay itinuring na lipas na. Ngayon, may isang tanong na dapat nating itanong. Ang pagbagsak ng ating railway, aksidente ba ito o pinili? Tingnan mo ang ating mga kapitbahay. Ang Japan, may Shinkansen, bala tren na 300 kilometro bawat oras. Ang Vietnam, nagtatayo ng bagong metro system. Ang Indonesia, may intercity trains sa halos lahat ng malalaking lungsod. Ang Pilipinas, hanggang ngayon, mahigit 7,000 pulo ang ating bansa at halos wala tayong magkakaugnay na pambansang railway. Sa bawat administrasyon na nagpabaya, sa bawat pondo na hindi inilaan, sa bawat plano na nanatiling papel lang, may isang tren ang huminto. At ngayon, tayo ang naghihintay sa kalsada, sa trapiko, na dapat sana ay hindi na natin kailangang tiisin. Sa ngayon, may mga bagong proyekto. Ang North-South Commuter Railway o NSCR, 147 kilometrong linya mula Clark hanggang Calamba, ay kasalukuyang itinatayo. Inaasahang matatapos sa 2027. Kung matutuloy ito ang magiging pinakamahabang railway sa kasaysayan ng bansa. Pero ang tanong ay hindi lang matatapos ba ito. Ang tanong ay, pag natayo na, aalagaan ba ito?
o mauulit lang ang nakaraan, unti-unting mapapabayaan, masisira at mahahanap nating muli ang sarili natin na naghihintay sa kalsada. Ang kasaysayan ng ating railway ay kasaysayan ng ating mga pagpili bilang isang bansa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-follow, like and share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.